Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Friday morning mga Lodi, Gravities. Ang ating mga news ngayon, nagkakamanipulahan na daw mga idol, no? So i-check natin yung ating mga balita ngayon, coins natin, yung ating chart mga idol, kung ano na nangyari sa inyong mga portfolio dyan. Titignan natin mga Lods, no? So kaninang madaling araw, tinamaan na yung lock profit natin mga idol. Ayun na, bumababa na. So naka-ready na ako mga lods eh. Kasi sabi ng mga idol natin na McDonald chart daw yung ating XRP, no? Naka-M, ayun, no? M, oh, 'di ba? So inintay ko lang siya na bumalik dito sa 2.17 eh, which is yung position natin nung nakaraan kahapon ba? Kalimutan ko na. Basta 'yun. Eto, no, 2.17. It's either nako, pwede niya pa kayang kasi sa M, 'di ba? Parang mas malaki yung mas malalim yung paa, 'di ba, kaysa dun sa gitna. Ganun 'yun, 'di ba? Asa na? Tingnan nga natin. 15 minutes. Ayan. 'Di ba? So kung ito yung M natin, mga idol, dapat hanggang dito 'yan. Ayan, ganyan yung tamang M, 'di ba? So ibig sabihin hanggang dito sa may 2.14. Nako, medyo malalim-lalim 'to, mga idol. Tignan natin, no? Pero ngayon, bumababa na siya. So, ito na yung ating simula kahapon, no? Lumampas na siya ng 200. So, nag-277 na to. Dapat nga, ibubudega ko ng 200, iwan ko yung 77 eh. Kaya lang, medyo wag na muna. Tignan natin. Medyo nasisiyahan tayo ngayon eh, mga idol. Oy, sorry. Ayan. So, abangan muna natin to. Mga idol, no? Check ko kung kakainin niyo yung liquidation dito, mga lods, no? Ito, syempre, kung merong mga naka-short diyan ay nakalong na hindi nag-take profit nung lumipad to, katulad ni Jeblo, naglalak profit lang, kakainin yan, mga lods, no? Aabutin yan, mga idol. Kukunin niya yan, kumbaga, ganun yung mangyayari. Sayang, no? Kumbaga, sayang yung profit. Bukod sa sayang, nako, baka matalo ka pa, mga idol. Pero ayon sa ating manghuhulang baba, kailangan yung M natin hanggang dito, mga idol. Nako. Sa bagay, medyo mataas naman to eh. Oh. Dapat mga hanggang dito lang to, pwede na yan. Ayan, dito. Ayan, hanggang dito lang. Ayan, hanggang dyan lang. Pwede na yan, no? Pwede na yan, mga lods. Ganyan yung M bago lumipad. Grabe this Ang dami nating nakikita Actually nakita nito yung nag-comment sa atin na naka McDonald technique tayo. McDonald. Titignan natin yan. So magbalita muna tayo mga idol, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo sa ating channel. Mga Lodi, kung gusto nyo ng ganitong content, syempre everyday tayo nag-news, diba? Subscribe kayo sa channel natin. At sana palike na rin ang video, mga idol. At sa wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung ating BitGet. Sa description, check nyo yung mga na link dyan sa description, mga Lods. Makakatulong sa buhay-buhay yan, no? So, ayan, mga Lodi. Game, let's go. Ito na. Punta tayo dito, mga Lodi. Ito yung sinasabi na mga nangyayari ngayon sa ating market, no, na talagang nagkakaroon tayo ng manipulation. Pero sinabi dito na hindi lang to ngayon, mga loads, no. Sabi dito, you are watching the biggest market manipulation of 2025 in real time. They created the FUD to buy the exact bags you just sold. The timeline they don't want you to see. So parang sinabi dito, mga idol, hindi lang to ngayon, hindi lang ngayong buwan minamanipulate ng tawag dito, Mike, ng JP Morgan pala. O yung JP Morgan versus MicroStrategy, hindi lang ngayon. It goes all the way back to May, no? So nung May pa, meron na silang plano na pababain yung market para makabili sila sa baba kung saan kayo nakabili. Kasi sabi nga natin, 'di ba, nakaraan, nauna yung retail bago yung mga institution. So parang yung mga institution, di sila papayag. 'Di ba? Takot tayo papayag niyan. Nauna sa atin yung mga retail nakabili sa baba, tapos tayo bibili na tayo mahal. Pababain natin para magbenta sila, tapos tayo naman yung bibili. Parang ganun, no? So, sabi dito, now the pattern looks very clear.
Weekend MicroStrategy liquidity. So ito yung plano ng JP Morgan. Gusto nilang pahinain yung MicroStrategy. Launch Bitcoin exposure banks products. Raise doubts about BTC, heavy public companies. No, kumbaga, kailangan magkaroon sila ng doubts. Pure uncertainty and doubts. Highlight the MSCI risk exactly when the market is most fragile. Let capital shift toward IBIT-linked products offered by big institutions. So ito yung plano ng JP Morgan, mga lods, no? This is not the first time this has happened. JP Morgan, Goldman Sachs, and others have funded BTC for years. And now they are some of the biggest institutional holders. These institutions don't buy the blood. They created it. They create it pala. If you are still panicking looking their FUD, you always panic sell and FOMO buy, no? Parang sinasabi dito mga idol, yung mga malalaking institution na yan, JP Morgan, Goldman Sachs, yung mga fathers, hindi tatay, fathers, yung FUD. Sila yung nagfa-FUD, mga idol, no? O nagkakalat ng fear, uncertainty, and doubt. Hindi sila bumibili sa blood, no? Kumbaga kung kailang mababa, doon sila bibili. Hindi, sila yung gumagawa ng reason kung bakit bababa yung market, and then doon sila bibili pag duguan na ang lahat, di ba? Sila yung gumagawa nun, mga lodi. So kaya nga sabi dito mga idol, if you are still panicking looking at their FUD, you will always panic sell and FOMO. So wag kayong, sabi nga, di ba, wag nyong sundin kung ano yung sinasabi nila. Tignan nyo kung ano yung ginagawa nila, mga lodi. Huwag nyo tignan huwag nyo pakinggan yung sinasabi nila, pagmasdan nyo kung ano yung ginagawa nila, at doon kayo bumase, mga idol, no? So grabe. Grabe kasi yung manipulation ngayon, mga lods, no? Although dapat lumilipad na tayo ngayon dahil nga sa mga institution na yan na ayaw pang paliparin yung market dahil nagbubudega pa sila, no? Doon tayo naiipit, mga lodi. So parang iniisip natin, wala nang market. Hindi na yan, wala nang kwenta yan. Wala na atang bull market, no? Sabi nga dito ni Raul Fall, Raul Fall said that the Bitcoin 4-year cycle is now dead and it will go parabolic soon, no? Parang sinasabi niya, wala na yung 4-year cycle na iniisip nyo, no? Iba na ngayon dahil sa mga institution, mawawala na yung 4-year cycle. Hindi na yun masusunod dahil bukod sa may mga institution na tayo, big institution na papasok, mga lodi, o pumasok, napakadami ng coins. Inaasahan nyo ba na mag-alt season? Napakadami ng altcoins. Daang libo na yung altcoins kumpara nyo sa mga naunang cycle na thousands lang, libo lang, 'di ba? So mahirap nang magkaroon ng alt season kung titignan natin ngayong cycle. Parang ganoon yung sinabi niya diyan, mga lodi. So kayo, ano sa tingin nyo, mga lods, no? Ako, naniniwala pa rin ako sa 4-year cycle, pero yung alt season na sa tingin ko lilipad yung mga nasa top lang, top 100, top 50, mga ganun. Pero yung daang libo, ako medyo malabo ata yun. Siguro may mga mapipili lang sila tulad niyan, yung Sachi, biglang lumipad, yung Pi coins ngayon. Nakita niyo ba yung Pi coins ngayon? Tingnan niyo, tingnan niyo yung Pi coins ngayon, mga lods, no? Pi. Ayan. Yung Pi ngayon, mga idol, plus, nako, grabe. Isipin niyo, from, 1 minute ako, naka 1 minute, check natin ang 15 minutes. Ayan, no? From dito, November 21, mga idol, no? Yung crash na yan. Tignan nyo kung ilan ang tinaas ni Picoin. Piamani Popcoin, Piamani Picoin at Bix. 28, no? 28%. Imagine kung dito ka pa. Noong November 14. Ibig sabihin, yung November pala, Moonbember din sa Pi. No? 36% mga lodi ngayong November. So medyo nagiging goods ngayon si Picoins, mga idol. Sa totoo lang. Sa totoo lang, si Picoins ay medyo matindi ngayon, mga lodi. Asan si XRP natin? Ayan, futures. Ayan. So, 'di ba? Ayan na, bumababa na siya. Dito hindi ko makita yung M niya Ayan. Kailangan mga dito banda. Maganda kasi dito kasi may liquidation dito, mga lods Mas gusto ko dito may liquidation. Tsaka tignan niyo yung RSI natin, nasa baba siya. Ayan,
Kitang-kita. Siyempre, lahat ng, tignan nyo, pag tumatama dyan sa line na yan, bumabalik pa angat. So, sa 15 minutes time frame to mga idol Oh. Siyempre, dun tayo sa 1 minute para kitang-kita natin kung saan tayo po position, mga idol. Maya-maya pa konti. Konting hintay pa tayo, mga lods. No? So, ayan, grabe. Sang-ayon ba kayo? Na ang 4-year cycle natin hindi nakakagat ngayong 2025 mga lodi, no? So ito pa, Michael Saylor says MicroStrategy is headed for a 382 billion Bitcoin treasury, mga idol, no? During a recent speech, Saylor said MicroStrategy could build a 382 billion Bitcoin treasury over the next 4 to 8 years. He even compared future BTC to the cash reserve of the largest S&P 500 companies, arguing that Bitcoin will out-compete corporate treasuries as a super store of value. So tatalunin niya pa tayo yung S&P 500. Wait lang mga lods, no? Ayan, may tao ka sa labas If Saylor is right, MicroStrategy won't be a software company. It will be the world's largest Bitcoin powerhouse. Grabe, no? So, ang target pala ng ni Michael Saylor gawing malupit na powerhouse yung company, yung MicroStrategy. Mga loads, no? Ganun siya ka-bullish, di ba? So, ito. So, bullish yan, Ito rin bullish, mga idol, no? Binance, Wintermute and Bybit pumping millions in BTC. So, ngayon, parang they bought over 10 billion of Bitcoin in 5 hours and keep buying more. What do they do now? So ito, bili sila ng bili ngayon. Nako, isa pa tong mga crypto exchange na to, lalo na yung Binance, no? Binance and Wintermute, nag-accumulate sila ngayon. $10 billion na, mga idol, no? Bili lang sila ng bili. Good news yan, syempre. Tapos ito, breaking. Apple Pay now goes big on Bitcoin and crypto, no? Trust Wallet now supports Apple Pay in 45 plus countries, no? O yan, yung Trust Wallet, sa mga naghahanap pa ng ibang wallet dyan, actually wala akong Trust Wallet pero lagi ko naririnig yung Trust Wallet. No, sa iPhone, sa Apple Pay pala, sorry. Supported na siya. Breaking din, mga lodi, BlackRock CEO Larry Fink, it doesn't matter, ito ano to, siguro mas matutuwa yung makarinig nito, lalo na kung long term yung makakarinig, no? Long term siya sa crypto. Sabi niya rito, mga idol, BlackRock CEO Larry Fink, it doesn't matter if markets rise and fall. Bubble come and go, no? Bubble come and go. Actually, di ba? Totoo naman, bubble come and go. What matters most is staying in the market through all cycle. Kung titignan nyo sa history, mga idol, pag sinum out nyo yung market ng ilang taon, talagang pataas naman talaga siya po di ba? Pag sinum out nyo siya, pataas siya pag ganun. Pero kung si zoom in mo siya ng months, ng years, o ng days, makikita mo yung volatility niya na sobrang galaw niya. Pero pag sinum out mo siya ng years, makikita mo talaga na paangat yung Bitcoin, lalo na yung Bitcoin, di ba? So, at alam naman natin na ang tunay na nagpa-profit sa crypto space yung mga holders. Sila talaga yung tunay na nagpa-profit, no? Yung kayang mag-hold ng matagal na panahon. Kaya nga mas yumayaman yung mga mayayaman Kasi sila kaya nila mag-hold dahil mayaman sila. Pero yung mga normal na tao lang na dukha tulad natin, kailangan natin mag-profit kasi kailangan natin sa everyday life, di ba? Kaya nga sabi nila invest what you can afford to lose lang, kasi pag sinolid mo yung crypto mo yung pera mo sa crypto, makakailangan ka at kukunin mo siya minsan ng patalo. So wag dapat ganun, mga idol. Ito pa. Chinek ko pa to. Pagkakita ko nito, tinanong ko pa si Grok dito. At sabi ni Grok is, yes, totoo. Grabe to, mga idol. Fed quietly injected a 125 billion into the US banking system, marking its largest short-term liquidity move since the 2020 COVID-19 crisis. Pump it
Louder. O yan mga Lodi. O, naging DJ na si Jerome Powell. So, alam nyo na yan, pag ganyan, mga Lods, no? Ito kasi may nagtanong dito, is this true? Ayan, no? Sabi ni Frank. Yes. Reports from Reuters and other confirm that Fed provided 125 billion in liquidity via its standing repo facility over 5 days in the late October 2025, peaking at 50.35 billion on October 31. The facility's record since 2021. However, 2020 crisis short-term injection exceeded this scale. Oh, yun na. Mga idol, alam nyo na to. Napakalupit, di ba? Actually, ito, ano ko lang to tawag dito, prediction ko lang. Siguro, pwedeng mali ako, madalas naman mali ako eh. In 3 months, mga Lodi, no? Taste lang tayo ng 3 months, makakita tayo ng malaking pump, no? Parang ganun. Sa lahat ng nangyayari ngayon, sa tingin ko, December, January, February is the best policy. Ayan yun. Sa tingin ko lang, mga idol, no? Nako, mga naiwan na tayo, Naiwan na tayo ni Emma. Wait lang. Tapusin na natin yung upload natin para maganda. So, ito, dahil nga dyan, mga idol, may mga lumalabas na naman na ganito. Actually, di ba, nakita natin to 2026 din talaga yung nakalagay eh. Economic tie, the 2026 Nexus, mga Lodi, no? So, nakalagay dito, cycle peak, mga idol, no? Ito kasing escalating prices, ito yung 2007, ito yung Great Recession eh. Di ba? Pero nakalagay dito, cycle peak yung 2026. So, dun tayo makakita ng peak ng cycle. Binaligtad lang, eh, no? So, ayun, di ba? 2026 is where the old system buckles, bonds break, trust evaporates, and the only lifeboats left standing are the networks built for settlement, HBAR, XRP, the ISO rails. So, yun yung sinabi dito ni Financial Bull. Ang haba kasi nito pag binasa natin eh. Ito na lang. Phase 1, long and yield explode higher. The dollar rips upward, liquidity disappears, Japan intervenes. The offshore yuan drops, credit spreads widen, Bitcoin and tech sell off hard. Silver trails gold, equities fall 20 to 30%. This is a funding shock, not a solvency crisis, and it moved past. Ayan. So, basta ito sinabi nila. Dalawang chart na yung nakita natin na ang sinasabi ang peak daw talaga is 2026. Mga idol. Kaya parang willing tayo mag-extend ng ating hold. Pero, I don't know. Titingnan natin, mga idol, no? Titingnan pa rin natin. Mahirap mag-decide eh. Pero kung 2026 man, edi goods, no? Goods pa rin. At least kaya pa natin magbodega ngayon. Di ba? Ito naman. Actually, kaya ako sinama to, hindi dahil idol ko si Andrew Tate. Kundi dahil sa sinabi niya na if you can't hide it, then you don't own it. This is the problem with crypto, zero knowledge proof. So ito, if you can't hide it, you don't own it, which is tama, mga idol, no? Kung hindi nyo kayang itago yung asset nyo, ibig sabihin, baka hindi sa inyo yun, kaya pa rin lang kunin kung hindi nyo kayang itago, di ba? Kaya nga sa akin, importante yung meron kayong kaya nyo mag self-custody ng asset, no? Yung meron kayong cold wallet, no? Andyan yung link natin sa CryptoBilis, mga Lodi, kung gusto nyo bumili ng mga cold wallet. Pili na lang kayo kung anong gusto nyo cold wallet, nandyan yun. Kasi yung iba, nilagay ko yung link na yan, actually pinuntahan ko pa talaga yan, para lang maging tawag dito, ayun pinatay yung, kasi nakasindi yung helicopter kanina eh. Pinatay, ito mahimik. Ay, binuksan ulit. Pinuntahan ko talaga yan para meron kayong mabila na legit link, no? Sa link natin sa baba ng video natin, which is yung CryptoBilis. Pumunta ako sa kanilang office, no? Tapos doon ako bumili kasi ng Trezor Safe 5 eh. Bumili ako doon, and then sabi ko, Madam, pwede bang ako ng link para yung mga audience ko makabili sila ng sa legit na link, no? Kasi hindi ko naman sinasabing pangit bumili sa mga online tulad ng Shopee,
Lazada, pwede naman siguro, kaya lang kasi hindi natin kilala o wala tayong hindi ko alam eh. Kumbaga para sa akin, maging legit lang yung link. Tapos yun, binigyan tayo ng link ng CryptoBillies at nagdi-deliver naman daw sila nationwide. So, andyan yung link ng CryptoBillies natin. So, dito lang sa akin, para lang sure, no? Kasi parang ikaw yung sarili mong bangko eh. Pwede mong itago yung sarili mong asset, no? So, kailangan mo talagang budgetan. Ganun yun eh, mga lods eh. Kumbaga, hindi ka na magpupunta sa bangko, sarili mo na yung bangko mo, di ba? So, yun lang yung kaya ako sinama tong news na to. And then dito naman, are we seeing BTC money rotating into XRP? A massive transaction just hit the XRP ledger. Isipin nyo, 110 million XRP move in a single transfer sent to BTC markets proceeds for just 0.01 XRP in fees. XRP ledger doing what it does best, speed, scale, and efficiency. So grabe no, ang daming XRP, 110 million. Tapos ang fees lang 0.01. Grabe, ang bilis pa, di ba? Oh, ito na, pinakalas natin na news. XRP ETF rollout is already getting crazy because the inflows just started and they're already chewing through the XRP circulating supply way faster than expected. So ito yung mga XRP ETF inflow. We're sitting at over 645 million already, and analysts are projecting these funds could eventually swallow 20 to 40 billion XRP over time. This is literally removing available XRP supply of market, and we're watching a slow motion supply shock play out, mga idol, no? So for me, yung mga ETF na nakatenga dyan na maaprobahan na ngayong taon, and then pagdating ng December, yung ating Clarity Act, sana nga bago matapos yung taon eh, maaprobahan yung ngayong December pa lang, no, maaprobahan yung ating Clarity Act. Yung law natin, nako po, charagis, pag naaprobahan talaga yan, sipag pa naman ni Brad Garlinghouse. Siya yung sabi nga ni di ba, sabi ni Charles Hoskinson, halos araw-araw daw siya nasa Washington DC, si Brad Garlinghouse, di ba? Siya yung pinaka nagpupush nun. Imagine ba't niya ipupush yun, mga loads, di ba? So, grabe. Ayun yung news natin ngayong umaga, mga idol. Sana kahit maikli yung video natin, nagustuhan nyo. No, syempre, mamayang gabi, mag-news ulit tayo. Doon tayo magbabasa ng comment. Baka medyo agahan ko yung upload, so dapat mag-comment na kayo dyan ngayon pa lang. So, ayan. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa nanonood, mga Lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga wala pang crypto exchange dyan. Andyan yung link natin, mga Lodi. So, po-position tayo dito. Sana makaposition tayo. Abang tembang lang tayo, mga idol. Gusto ko lang makuha yung liquidity dito. Ayan. Babayin nyo lang yan, po-position tayo. So, kita-kits. Maraming salamat sa mga nanonood, mga Lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, mga idol.